Ang mga panganib sa paglalaro ng kasalanan unang bahagi. Unang Korinto 6 talatang siyam o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakyapid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki. Unang Korinto 6 talata 10 ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Tao po magnanakaw po. Tao po magnanakaw po. Just like yours, Papa. Lashing na ang baso. Yawa ko lang ang tama, may tama sa utak. Maliwanag na ang mga naglalaro ng kasalanan ay di ramdam ang paghahari ng Diyos sa kanilang mga puso habang nandito pa sa lupa. Ito ang mga talatang ginagamit ng ibang born again na perverted gospel na nawawala ang kaligtasan pero ang mga pinupunto sa konteksto ay mga kapatiran o mananampalataya na may sigalot sa isa't isa. At mga Kristiyanong karnal o nagkakasala pa sa Korinto. Ayon sa orihinal na konteksto ng Grego, ang salitang kaharian ng Diyos ay Basileia, usage, kingship, sovereignty, authority, rule, especially of God, both in the world and in the hearts of men, hence, kingdom in the concrete sense. Sila'y mamumuhay ng miserable, masasakitin, maraming galit sa kanila, laging balisa, at laging bigo na magdudulot ng Roma 8 versikulo 13 sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo, datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay nyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Halimbawa ang Kristiyanong may struggle sa pag-inom ng alak o iba pang mga bisyo, di mawawala ang kaligtasan nito. Pero pwedeng sirain ng Diablo ang katawang lupa nito na magbubunsod ng kamatayang pisikal sa pagkasira ng atay at balon-balunan nito na pwedeng maging bopis. Sa awa at sukdulang biyaya ni Kristo wala nang kasalanan pa ang ating na born again spirit dahil pag naniwala, tayo nabagsak ang ating kalagayan. Sa awa at sukdulang biyaya ni Kristo wala nang kasalanan pa ang ating na born again spirit dahil pag naniwala, tayo nabagsak ang ating kalagayan. 1 John chapter 3 verse 9 Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Kung sa pisikal imposible na, tayo'y di na nagkakasala pa. Ano ang ibig sabihin ng talata? John chapter 1 verse 12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Hebrew 10 verse 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
Hebrew 10 verse 14 For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Ang born again spirit natin magmula nang tayo'y manampalataya sa tinapos ni Kristo. Ay itinuring na ng Diyos na malinis, perpekto at banal hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa kundi ang ginawa lamang ni Kristo sa ating kaligtasan. Hebrew 12 verse 7 If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Chastening in Greek. Paideia, the rearing of a child, training, discipline. Natural sa anak ang magkasala na born again na dahil tayo'y nasa katawang lupa pa lamang. Kaya ang mapagmahal na Diyos ay ating magulang at tayo'y Kanyang itinutuwid sa mga pagkakasalang ating nagagawa. Na siyang bunga ng ating mga kasalanan. Kaya maging maingat pag gumawa ng kasalanan. Nais mo bang tanggapin ang sukdulang, biyaya ng Diyos sa iyo ang napatawad na, ang iyong mga kasalanan sa pangnakaraan, pangkasalukuyan, at kahit sa panghinharap. Ayon sa mga talata anuman ang gawin mong kasalanan, dahil di ka pa perpekto na patawad ka na forever. Ang espiritu mong naipanganak na muli pag nanampalataya ka na ay di na makasalanan sa mata ng Ama dahil pinasan na lahat ni Kristo ang lahat ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Pag naniwala ka manalangin ka ng ganito, Panginoong Jesus ako'y nagpapasalamat dahil pinasan mo na lahat ang aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo para ako'y iligtas mo at magkaroon ng buhay na walang hanggan at sinasampalatayanan ko ito. Maraming salamat Ama sa sukdulang biyaya ng iyong anak na si Jesus. Amen.